Boss, welcome back at may gagawin tayong DB audio para tong isang malaking Bluetooth speaker. Yung dati kasi mga DB audio na ay kahoy o kaya kusot yung pinakakaha. Ang box nito mga boss ay plastic molded na din yung box niya. Ang problema nito nung nagka-chat kami ng may-ari, sabi niya papadugtong lang daw niya yung wire. Yan, naputol kasi may rami nga naputol nung dinala niya dito. Tiningnan namin. Kaya lang nung nakita ko gumagana pa daw to, sabi niya, kaya lang Twitter lang gumagana. Napansin ko puro kalawang na yung board at saka corroded no. Tapos ano pa bang gagawin dito? So magpapalit tayo ng wiring niyan o kaya i-rewiring natin yan. So good luck sa atin. Kailangan kong kalasin tong board para mahugasan at malinis. Kasama to kasi yung sa tuner board ang naputol mga boss. Kung hindi kaya, dugtungan ko na lang. Pero pag tingnan lang natin kung kaya kasi mukhang kinalawang din Sana hindi na damage yung mga SMD dyan Pag SMD kasi Pero try lang natin. Tapos dahil nga Twitter lang ang problema o ang tumutunog nito, binuksan namin. Ito naman yung pinaka speaker nya. Nung tinister ko mga boss, wala ng palo at napansin ko pag tinutulak ko to parang may sabit na. So sabi ko kay kuya, yan, nasunog yung voice coil niyan. So kailangan natin tong i-rewind pa o papalitan natin ng coil yung ganitong speaker. So kailangan kalasin ko to lahat para ma-pull out ko yung pinaka coil niya at susukatan natin. Okay? Tapos papalinisan na din niya tong kasi madumi. Yan sabay na din sa linis pati yan. Sabay na din natin sa lilinisan yan. Yung Tapos kakalas-kalasin natin yan. Ngayon gabi, bukas ko na to sisimulan. Bali ang gagawin ko lang ngayon ay ginawan lang natin ng video para makita din ng may-ari kasi viewers ko din siya at saka subscriber. Okay, simulan ko na to. Tapos may mga gagawin pa tayong iba mga boss. Katulad nito, actually sa mga pala, hindi na talaga ako gumagawa ng vintage. Ito yung pinaka last ko na ginawa. Ang naging problema naman ito, pina-check uli ng may-ari kasi tumutunog naman, kaya lang minsan may kaluskos. May kaluskos siya kaya kaya binalik niya dito. So after ng ilang months, ginamit ko kanina, okay naman, kaya lang ng mga 3 hours ko nang ginagamit, biglang kumukulog yung isang channel. So kailangan kong palitan yung pyesa dun sa may differential. Sabi ko, try ko muna maghanap ng as is, yung pareho yung number. Kung wala talaga, remedyo. At medyo matrabaho din to kasi bago ko kalasin, kailangan may pyesa na ako na pamalit para hindi naman sayang. Kasi kung kakalasin ko yan, nakatiwangwang naman yan tapos nag-aantay ng pyesa. So tabi muna. Nauna talaga to sa pila bago ito mga boss. Pero unahin muna natin to kasi ito sigurado magagawa natin. Okay, speaker. Yung speaker sa huli, rewind natin yan. Tapos itong Okay, kalas-kalasin ko na to. Ito yung nakalas na natin mga boss yung Ito yung sitwasyon ng board. Yan. Kasi siya maingay sa labas. Yan. So kailangan nating ayusin yan. Mga boss, kinalas ko yung pinaka dust ka pala. Yan. So sinilip natin kung totoong sunog nga. Ayan mga boss. Ayan, ilawan natin para makita. Kung mapapansin nyo ayan sunog nga yung Ang problema nito, kailangan siguro natin kalasin pati sa ilalim kasi alanganin yung pagkakabit ng kailangan mahaba yung Pero nagdala naman ako ng panukat. Ganito yung size niya. Hindi ko lang alam kung may available ako dito. Anong size ba yan? 35? Hindi natin alam kung 35 yan Ito lang, atas natin. Tingnan ko nga kung may stock pa ako dito na kasing size niyan. Sana ito kumasya. Hindi. Malaki. So maliit lang yung coil niya. Wala na ata kung stock niyan. Ito kasi sa D12 ito
Yan oh. So mga ano to, ito 35, mga 30 lang ata yung ano nun oh. Swak lang dyan oh. So hanap na lang ako ng ano dyan o bibili pa tayo ng coil nyan. Need nating kalasin. So ibalik ko yan. Magdala ako nitong panukat kasi yan yung ano yung pansukat yan. So hindi sakto tong ano. So di 15 siya. Di 15 siya pero maliit ang coil niya. Hindi, ito malaki yun. 35 ang coil nun. Mga boss. Okay. Kalasin ko na lang yan kung paano ko gagawin. Pag-isipan ko. Ulan ko na siya mga boss. Actually kalas na dito. Yan. So kailangan ko talagang kalasin tong code na to. Kasi kung tatanggalin ko lang dito yung coil, may gap siya sa ilalim mga boss. Mahirapan tayo mag-low. Yan. Mapansin nyo yung ano, may gap yung pinaka ano ba yun, yung pinaka voice coil niya mataas. So hindi natin maguglo ng maayos yan. According sa pagkakaalam ko, iwan ko lang sa mga expert. So ang gagawin ko, kakalasin ko muna to si cone. Tapos maglalagay ako, kakalasin ko din si voice coil doon. Maglalagay ako ng voice coil. Tapos lalagyan ko ng glue doon sa baba sa may damper. Tapos ako ilalagay si cone. Maglalagay ulit tayo ng glue. So ganun yung paraan na gagawin natin dito. Okay, nakalas ko na mga boss yung pinakapapil niya at natanggal natin yung ano, talagang sunog nga oh. Anong nangyari dyan? Siguro 4 ohms to kasi ano eh, makapal at saka ano yung ano niya. Mataba din yung winding niya. Pero hindi ko alam kung bakit kumalas oh, napalakas ata yung tugtog. Wala akong stock. Bali ano na yan, tawag dito. Sa sunod na araw na lang siguro. Maghanap ako ng ano. Kaya isabay ko lang pagpunta ko ng Raon. Sa doon na lang ako din bibili. Ayan mga boss, so ito na. Nalinis ko na to. Dito yung sobrang dumi oh, nalinis na natin. Pati yung sa switch. Yan, malinis na. Pati board, makintab na rin. Ayan, pati ito malinis na rin. Yung ilalim, konti lang ang improvement. Kasi talagang kailangan kiskisin natin yan at saka ayusin. Linisan natin ang thinner. Ganon din dito sa ano, malinis na rin. Pero may konting ano panit pa talaga linisan ng thinner para mawala yung mga kumapit. Pero kahit pa paano, pwede na tayo mag-start dito mga boss. So mamaya, tapusin ko lang yung ginagawa kong mic tapos start tayo dito. Okay, update tayo. So ito na, inasimbol ko na, tinataw-hataw ko na to para ano, matapos na agad. Bali, update tayo sa nangyari. So, inugasan natin yan. Tapos, pinatuyo natin, binilad natin sa araw. Nung matuyo na, saka na ako Okay, update mga boss. At ito na lang nangyari ng pagkatapos natin mabilad sa araw. Diniretso ko na. Naglagay na tayo ng mga pyesa. So, mga potentiometer, ayan, ikabit na natin kasi sablay na. Sinalpa ko na dito para madali yung pag-testing. Tapos yung mga wiring naman na may mga putol, katulad nito. May mga ngat-ngat ng daga, dinugtong na lang natin dito. So, hindi na tayo nagpalit ng isang buo. Kasi kung isang puto lang naman, katulad din ito, ay direkta na. Katulad dito, ang ginawa natin, ito lang. Nagpalit tayo ng isang buo. Kasi ano eh, mas marami na talaga yung putol niya eh. Ayan, tapos sininang natin dito. Yan, chinik natin yung linya, tama naman. Pati ito, ayan o. Ininang natin, tapos ito may ngat-ngat din dito, inayos natin yan. Pati ito, ayan o, may dugtong na. So naibalik ko na, tapos dito naman sa board, yung ano, kinaskas ko dito, tapos pinatungan ko ng ano. Then mamaya, pag okay na yung tunog, lalagyan natin yan ng electrical varnish para matry natin kung ano, kung wala na talagang problema, saka natin yan latagan. Kasi ano eh, naihian ata ng daga dito, kaya nagkaroon ng corrosion. So inulit natin lahat ng hinang dyan. Ngayon, naglagay tayo ng speaker para dito din sa linya na yan. Susubukan natin to kung under. Ayan. So ito na, naikabit na natin yung wiring. Ito lang, ilagay natin yung ano, piston natin yung camera. Ayan. So ito yung pinaka ano niya. Andun yung speaker sa dulo. Andito yung speaker natin. So ito yung pinaka
ano niya, power, volume, gitna, eco, bass, tapos selector ng FM/AM. Then push natin. Okay, power natin. Nagano na. Okay. So tahimik siya. Ilipat natin sa FM/AM. Mukhang sira mga boss. Kung sira yung switch o ano. Wala oh. Mukhang sira yung ano. Sira yung AM. Baka ito AM, FM yung board na to. Kasi napansin natin yung board na yan. May mga kunting corrosion na yan dyan oh, sa ano. Sa pinaka ano niya, pati yung IC ayan oh, nag-corroded na. So subukan natin yung i-resolder. Kung hindi pa rin mapagana, malamang palitan talaga to ng board. Kausapin ko lang yung may-ari. Ngayon, susubukan natin sa auxiliary. Tika lang. Yan, off natin yung ilaw. Susubukan natin dito kung okay na yung ano. Baba natin yung volume. Yan. Okay. Ay, ilipat natin dito sa ano. Ayos ah. So, okay na siya. Ngayon, lagyan natin ng speaker tong ano, hindi ko maabot ah. Yung speaker tong isang ano para sa labas. Tingnan natin kung ano. Uy, tumba yung tiller natin. Amoy. Okay. So gumagana na yung line yung para dito. Ang i-double check ko na lang dito uli ay itong board ng FM/AM. At i-double check ko yung hinang ko kung may mali. Pero sa tansya ko wala dyan kasi inulit-ulit ko yan pag ano, kumbaga hindi lang double check ang ginawa ko dyan eh. Nakalimang check ako dyan bago ko hininang kasi mahirap na magkamali. Baka mamaya sunog. So from ground to supply, inisa-isa ko yan eh, position ng ano niya eh. Pero double check ko din, tapos itong pinaka board nya try kong i-resolder. Pati itong switch pala titesterin ko din kung nagpa-function. Pag wala talaga, kakausapin ko yung may-ari, sasabihin ko na ano, may problema tong board, hindi nagagana yung FM/AM. Okay? Okay mga buso, ang ginawa natin, kinalas natin itong tuner para ma-check natin kung tama yung connection natin. Naka ano na may isang hilera lang, hindi pwedeng magsali-saliwa yan. So may nakalagay siya dito sa data niya, ilapit natin. Yan. So may nakalagay dyan na 12 volts. So kailangan may masukat tayo na 12 volts dyan. So 11.9, okay na yan. Tapos ito naman ay ground. So tama naman yung ano. Tapos dito naman sa pinaka tuner niya, ayan yung ito muna 5 volts. So meron siyang 3.9, okay. Tapos ito naman ay 3.9 din sa FM. Pag ginalaw kasi yung ano, balik natin sa dulo. So itatap ko to dito sa code ng ano FM/AM. Ayan, ito. So mapapansin nyo 3.9 ng voltahe. Ngayon pag ginalaw ko yung switch, bababa yan ng 2.5. Ibig sabihin nagpa-function yung switch.
Ayan o, nagti 3.9, nag to 2.4 o kaya 2.5. So depende sa ano yung code ng switch, nagbabago yung supply. Ibig sabihin gumagana yung switch at saka tama yung connection natin. Ngayon, bakit ayaw niya pa rin tumunog? Ayan o, ayaw niya pa rin tumunog. At saka yung audio natin tama naman. Tama naman yung audio natin kasi mahirong hissing sounds yung ano. Ayan o, bakit ayaw niya pa rin tumunog? So try natin yung ano sa AM. Naglagay tayo dito na kunyari pinaka wire. Subok lang. Tapos ano natin? Saglit lang. So lagay tayo ng antena dyan. Ingay. Ingay. Kahalawan, Eldaris, kaming obra para siguro ang pagtraki ng daan ng mga natagpuang bangkay. Okay yung AM. Try natin yung sa FM, baka kulang lang sa antena. So sa FM wala talaga. Sa AM gumagana. So yung AM gumagana. Patay natin. Gumagana pa yung AM niyan, mga boss. Anong nangyari pala, may sira yung FM. Ngayon, ang gagawin natin dyan ay pagpapaalam ko muna sa customer. Kasi pwedeng mawala to pag kinalikot natin. SMD kasi yung pyesa, mga pino na eh. Sabihin natin gumagana yung AM pero yung FM mukhang ayaw na. So anong gagawin dyan? Kailangan i-resolve natin yung IC. Pero sugal yan. Pwedeng madisgrasya yan na mawala pati yung AM. Kaya ipaalam ko muna sa customer. Boss, kaya pala walang FM dito, gawa ng nagso-short pala itong binaybay ko. Hinihinang ko na din kasi yung board hinihinang na yan. Binaybay ko tong hinang ko yung switch, gumana yung FM. Tapos nung binalik ko yung terminal na to ay hindi na gumagana, AM lang kahit anong galaw mo ng switch. Kinalas ko pa nga yung switch, sana ba yung switch nito? Kinalas ko pa yung switch kasi sabi ko baka madumi. So nung hinang ko dito yung isang terminal niya, meron pa rin nung nakakabit to. So nung hinang ko to, gumana na yung FM. Tingnan nyo. Ayan. FM na yan. Ayan. So anong nangyari, nagtry ako ng wire, tapos huli ko na napansin na may sugat pala dito. Baka nagdidikit yung kasi yung itong dalawang tong linya na to, pag susundin mo to, papunta yan sa dulo. Yan nasa dulo na yan. Ang nasa dulo ay kulay puti at saka itong itong ground. So nung hinang ko nga tong ground dito, hindi pa rin gumana. Nung dito ko na hinang yung ground, gumana. Tapos papunta yan dito sa 5 volts at yung FM/AM na yan. So anong nangyari, nung sinilip ko dito, may sugat pa pala ayan So akala ko sira na talaga yung board, yung FM/AM. So kalasing ko to, tapos linisan ko. Try ko lang kung uubra pa, mga boss. Sana umubra to. Pag hindi umubra, palitan na lang natin ng wiring. Okay? Okay mga boss, so nayari na natin. Ayan, naka-AM siya ngayon. Volume natin. FM natin. Yan, naka-FM yan. Ito AM. Naglipa na ang mga papaya soup. AM. So okay na, nayari ko na. Ang speaker na lang yung isusunod natin. Itatabi ko na to at itesting ko pa pala muna sa Bluetooth bago ko itabi. Then balitaan ko na yung may-ari.
tuloy tayo mga boss. Nakabili na ako ng voice coil. Bali, ang size pala niya, mali ako. Nung sa una nating na sinabi natin hindi 35. 35 din pala mga boss. Yung nabili yung natira ko palang coil doon hindi 35, 40 pala yun. So, ayan, bumili ako ng dalawa, bali tatlo pala. Ito yung may dalawa pa tayong reserva. Ngayon, nadikitan na natin yung sa edge. Sa edge, ano ba yan? Mental block na naman. Sa spider o sa damper. Tapos dito yung tinanggal na natin yung para maisalpak natin. Ang sunod na gagawin dyan natin ay maglalagay tayo ng glow o rugby, then saka natin i-epoxy yung dulo. Okay? So i-prepare ko muna yung pang rugby ko kung nasaan. Sa araw po yan na Sunday, it's gonna be on July 14. Sunday po yan, 9:30 in the morning. Kaya pagsabit po ng 9:30 in the morning mga Sargaras, huwag na muna kayong gumawa ng anumang bagay. Tumutok muna kayo sa inyong mga radyo. At syempre sa ating pong Facebook page sa 102.7 Star FM Manila. Abangan nyo po yan sa Sunday po yung ating official launching, July 14. Sa ganap po yan na 9:30 in the morning. Ayan. Kaya Sargaras, ito ang... Okay mga boss, so natapos na natin tong speaker na DB Audio Blow Acoustic PE15 stereo. Ang problema niya ay wirings, tapos yung nag-corroded yung board. Then yung speaker sunog, na-rewind na natin o napalitan na natin ng voice coil. Okay na yan. Then ang na lang nito ay ititix ko na yung may-ari. Okay mga boss, hanggang dito na lang. Tayo ang 102.7